Ang nangyayari kay Diwata ngayon? Saan po kayo galing, sir? Sa Iloilo? Grabe, layo ah. Bakit wala ba kayo napapansin sa mga nakarang araw, mga nakarang linggo? Bakit parang ibang-iba na ang mga ngiti ni Diwata ngayon, no? Compare mo nung una na kapag may mga nagpapapicture sa kanyang mga tagahanga ay ayaw niya. Galit na galit siya sa kanyang mga tagahanga, mga nagpapapicture sa kanya nung sikat pa yung kanyang parisan. Ngayon kaya, ano kaya ang ni Diwata? Bakit kaya magugulat ka na lang bawat tao ngayon na nakikita niya, ayon sa mga nababasa natin sa post ay nakangiti na siya at may pakaway-tuway pa ngayon si Diwata, no? At nandami ng reaction na nakikita natin ngayon Bakit kaya mga idol? Ito, isa-isay natin kung bakit parang ibang-iba na si Diwata ngayon compare mo noon. Samantalang dati, kapag may magpa-picture sa'yo, sa kanya galit na galit siya. Yung iba galing pa sa Cebu, galing pa sa Iloilo, dumayo pa o kung saan-sang bahagi ng Pilipinas, pumunta pa doon sa kanyang parisan para lang makita siya at magpa-picture dahil mga tagahanga niya ito. Subalit kitang-kita naman natin yung reaction niya noon, talagang ayaw niya, di ba? Pinagaganyan niya pa yung mga yung mga tagahanga niya, or minsan nagpapapicture man sa kanyang tagahanga niya, pero kakasimangot siya at wala siyang pakialam, di ba? Pero ngayon mga idol, mga kanguso, napapansin nyo na, di ba? Talagang ibang-iba na siya ngayon, nakangiti na lagi, may pakaway-kaway na ngayon, at siya na mismo yung lumalapit sa mga kumakain sa parisan niya, samantalang dati ay hindi magpa-picture sa mga tagahanga niya, di ba? Ano kaya ang ni Diwata ngayon? Bakit nagbago ang ihip ng hangin sa iyo, Diwata? Ha? Ano ang dahilan, ha? Sabagay, alam naman natin, no, na kalat naman sa social media na itong si Diwata ngayon ay talagang parang magpa-file na daw nag-file na ng COC niya. Yan, magandang hapon po sa ating lahat. My name is Deo Balbuena, ang tunay ko pong pangalan, at kilala po ako bilang isang Diwata Pares. Nandito po kami para mag-file po ng COC. Doon sa kanilang lugar, tatakbo na yata ito ng councilor doon sa kanilang lugar. Kaya kung napapansin natin, lahat na lang na pinupuntahan niya, lahat ng mga tagahanga niya ngayon ay binabati niya na, at siya na mismo ang lumalapit sa lamesa ng mga kumakain sa kanyang parisan para magpa-picture. O di ba, samantalang dati siya ay nilalapitan ay ayaw niya. Ngayon siya na po yung lumalapit sa mga tao. Saan po kayo galing, sir? Sa Iloilo? Iloilo po. Grabe, layo ah. Kapis? Kapis ang ibag. Sir, thank you. Tagahanga niya. Ano nangyayari, Diwata, ha? Diwata, at sa bagay, kung gusto mo talagang maglingkod sa bayan, nasa sayo yan. No? Good luck sa plano mo na tumakbo bilang councilor dyan sa inyong bayan, pero nasa taong bayan pa din yan kung ikaw ay magugustuhan nila at kung gusto piliin kanila para magsilbi sa kanilang lugar, no? Ay sa akin lang doon, Diwata, reaction ko lang ito sa iyo. Kung gusto mo talagang tumulong sa mga kababayan mo dyan sa lugar niyo, hindi mo na kailan tumakbo bilang councilor ng inyong barangay. Tumulong ka na lang ng hindi politiko, ng hindi ka nagiging politiko. Pili ka namang tumulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pagkain dyan or kung ano-ano, which is ginagawa mo naman din yata yung mga nakaraan. Pero hindi ko alam kung bukal sa loob mo yung ginagawa mong pagbibigay ng mga goods, mga pagkain dyan sa mga kababayan mo, sa nasasakupan mo, sa kabarangay mo dyan sa inyong lugar, no? Pero Diwata, pinag-isipan mo din ba kaya ng mahabang oras, pinagpuyatan mo ba yung plano mong pagtakbo bilang councilor dyan sa inyong lugar? At alam mo rin ba, Diwata, kung ano ang trabaho ng councilor?
Oh, ang daming nababasa natin ngayon diyan sa social media, may mga kanta pa patungkol kay Diwata. Nagmula sa Parisan, gustong maging buwaya sa lipunan. Ang nag-iisang tikbalang Layo, na gustong maging kawatan. At naniniwala sa kasabihang, kung gusto mong yumaman at umasenso, pumasok ka sa politiko. And I thank you. Meron pang mga vlog, mga video tungkol kay Diwata na nagmula daw sa Parisan, basta ganun-ganon, pupunta ng counselor para maging ano daw, basta yung ganun, yung maging buwan daw. Pero wag naman sana, Diwata, no? Kung sakaling manalo ka sa pagiging counselor mo, sana ay talagang taos puso ang pagbibigay serbisyo mo sa mga kababayan mo dyan sa inyo, no? Saan po kayo galing, sir? Sa Grabe, layo ah. Kapis ang ibag. Leader, thank you. Pero sana alam mo sa akin lang sana, Diwata, noong una pa lang, kung may plano ka palang tumakbong counselor dyan sa inyong lugar, ay hindi mo na pinakita yung totoong ugali mo noon, di ba? Pero may mga tagahanga mo, galing pa ng malalayong lugar, kumain dyan sa inyo, kumain sa parisan mo, at gustong magpa-picture sa iyo dahil hinahangaan ka nila dahil sa kasipagan na ginawa mo, kaya ka napagpatayo ng parisan. Pero yung ginawa mo dati, pinagtatabuyan mo yung mga tagahanga mo, which is magpapapicture, pinagtatabuyan mo sila. So, palagay mo, Diwata, hindi ka ba nasira doon sa mga tagahanga mo dahil sa ginawa mong mga ganun-ganun mga reaction nung una? Hindi ko sinasabi nga na talagang ganun ang ugali mo. Siguro malay natin, pagod ka lang or wala ka sa mood makipagpicturan, makipagbidyuhan doon sa mga tao na mga tagahanga mo. Pero sana bilang tao na bilang tagahanga mo, sana kahit kung hindi mo ginawa yon. Po talagang nagre-represent para po magkaroon ng boses ang bawat maninindang Pilipino. Kaya po nandito kami ngayon para tumayo bilang isang boses ng bawat maninindang Pilipino. No? Dapat kahit pagod ka na, nagngingiti ka pa din, nakikisama ka sa mga tagahanga mo. Dahil tatandaan mo, Diwata, yung mga namili na yan sa'yo ng mga diparis mo, tagahanga mo yan, dyan ka nabubuhay. Wow. Dyan ka kumita ng maraming pera. Kaya nga ngayon, medyo mayaman ka na ngayon. Hindi ko pa alam kung milyonaryo ka na ba talaga. Pero yan ay dahil sa mga taga-suporta mo na sumusuporta sa'yo at namimili dyan sa iyong parisan. Mga idol, andito, panoorin po ninyo yung mga video. Yan, mamaya ipapakita ko po sa inyo yung mga video, yung mga pictures, kung ano ang mga itsura ni Diwata noon at ano ang itsura niya ngayon na tumatakbo na siya bilang counselor dyan sa kanilang lugar. Pero sa akin, Diwata, reaction ko sa iyo, sana kung talagang mananalo ka o talagang manalo ka sa darating na halalan dyan sa inyong lugar, sana serbisyong totoo ang gawin mo. At sana alam mo din kung ano ang pinasok mong trabaho o ang pinasok mong pagiging politika ay hindi madali, no? Hindi madali yan, Diwata. Sobrang hirap ang maging public servant, no? Hindi ka lang basta-basta hindi yan katulad na nagtitinda ka lang ng guto ay nang paris mo diyan. Mahirap ang maging counselor. Marami kang responsibilidad sa bayan. Baka hindi mo alam kung ano ang magiging trabaho mo kapag ikaw ay nanalo. Pero hopefully naman siguro, sana naman pinag-isipan mo ng maayos yung iyong mga ang iyong plano bilang pagtakbo bilang city councilor ng inyong lugar, no? So at kung napapansin kasi natin ngayon, talagang grabe na yung mga ni Diwata, di ba? Pangiti-ngiti, pakaway-kaway na siya ngayon. Dati talaga hindi mo siya mapangiti, maliban na lang sa mga vlogger na malalaking vloggers na nagbibigay ng regalo sa kanya. Talagang pag nagpa-picture sa kanya yung mga tao na yon ay talagang abotay nga yung kanyang ngiti. Pero pag mga malilit na vlogger lang or mga tagahanga lang na gustong magpa-picture sa kanya, naku, ayaw ni Diwata or magpa-picture man itong si Diwata, pero nakasimangot o di kaya ay nakatingin doon sa cellphone, hindi man na nakatingin sa camera. O di ba mga idol, mga kangoso, so kayo na po yung humusga sa pagtakbo ni Diwata bilang counselor diyan sa kanilang lugar.
Good luck na lang sa Diwata. Sana panindigan mo yung pagiging counselor mo kapag manalo ka dyan sa pinasok mong larangan ng trabaho o yung pagiging isang politician. Kasi hindi porket naging sikat ka na Diwata ay pwede ka nang tumakbong counselor, no? Katulad ng ibang politiko dyan, sikat na mga artista, tumakbong mga politiko, mga senador, mga gobernador, wala naman halos may pakitang project sa kanilang mga munisipyo, sa kanilang mga barangay o sa kanilang bayan, no? May mga senador pa nga dyan na wala namang kwenta halos dyan, nakaupo lang sa Senado at wala namang naipapasang batas. Sa totoo lang, mayroon pang isang senador dyan na kumakampi pa doon sa kabila, di ba? Sa halip na yung Pilipinas yung kampihan niya, kumakampi pa siya sa kabila, no? Di ba? Sana pinag-isipan mo yun at sana wag kang maging katulad ng isa na yon. Alam niyo kung sino tinutukoy ko na yan, na talagang kinakampihan niya pa yung kabilang bansa isa sa atin sa Pilipinas, di ba? So ito, papakita ko sa iyo yung ilan sa mga larawan at mga video ni Diwata. Panoorin po ninyo. Sa tuloy galing dyan sa Grabe, layo ah. Kapis ang ibang. Leader, thank you. Nagmula sa parisan, gustong maging buwaya sa lipunan. Ang nag-iisang tikbalang Layo ah. na gustong maging kawatan. At naniniwala sa kasabihang, kung gusto mong yumaman at umasenso, pumasok ka sa politiko. And thank you. So ayan mga idol, ano ang masasabi niyo dyan kay Diwata dahil nag-file na po siya ng COC para po tumakbong city councilor dyan sa kanilang lugar, no? Diwata ha, sinasabi ko sa iyo, dapat bago ka papasok dyan sa ganyang trabaho, dapat alam mo kung anong gagawin mo. At ano kaya ang plataforma mo Diwata ngayon, no? Anong plataforma di gobyerno mo na pwede mong ipagmalaki sa mga constituents mo dyan, na pwede mong sabihin na ay karapat-dapat akong butuhin dahil ito yung mga plano ko dito para sa ating munisipyo, para sa ating lugar, no? Yung magandang plano ko dito, ganito, ganyan, para po kailangan umasenso ang mga kababayan natin dito. Ito po yung mga project na gagawin ko, ito po yung mga proposal na gagawin ko sa ating munisipyo para umunlad ang kabuhayan ng mga kababayan natin. Dapat ganun po Diwata. Kapag tumatakbo ka ng politiko, dapat may plataforma di gobyerno ka. At yun ang sasabihin mo sa mga tao habang ikay nangangampanya. At syempre, kapag sinabi mo yan sa mga tao at pinangako mo yan sa mga tao, dapat kailangan mong tuparin kung anong pinangako mo sa kanila. Dahil yun ay sinumpa, yun ang pinangako mo, so dapat gawin mo yun. Ano, para mapapaniwala mo yung mga constituent mo, yung mga kababayan mo dyan, na iboto kanila. Kasi mamaya pag nangampanya ka na dyan at wala ka namang platform or plataforma, sorry, wala ka ng plataforma, ano ang ipapaliwanag mo sa mga kababayan mo dyan na ikaw ay karapat-dapat iboto, ha? So, yun lang ang masasabi ko, reaction lang po natin ito mga idol, hindi po tayo nagbabas kay Diwata, ito po ay reaction lamang po natin. Maraming salamat po and bye-bye!